Lacson ang tinutukoy ni Pinky dito. Ito po ang pagkakaiba ni Senador Marcoleta at ni Pinky Lacson. Pakinggan po ninyo. Shut the F up. Oh, di ba? Shut the F up daw. Oh, ulitin natin. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Oh, di ba? Hindi niya masabi yung fact. Oh, dito mga kareaksyon, oh, si Senador Marcoleta naman, si Senador Marcoleta. Ito may bayag, ito yung malupit, may bayag ito, meron siyang yag balls, di ba? Hindi katulad ni Pinky, hindi niya matukoy kung sino yung shut the F up niya eh. Sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado para maging opisyal lahat. siya. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito, dinidiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oho. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oho. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Oho. O, ba't parang hindi kayo Oh, di ba? Narinig mo yung Pinky? Sabi ni Senador Marcoleta, Pinky, shut the fuck up, Pinky, shut the fuck up. Ping Lacson versus Rodante Marcoleta, mga kareaksyon. Dito, paki-comment nga po sa comment section kung sino pong palagay ninyo ang tunay na lalaki sa kanilang dalawa. Unang-una, ito pong si Ping Lacson, ha? Itong si Ping Lacson, unahin natin si Ping Lacson. Dito makikita po natin mga kareaksyon kung sino ang tunay na may bayag sa dalawang ito. Si Ping Lacson ba ay may bayag o si Rodante Marcoleta? Ito, pakinggan po ninyo mga kareaksyon. Gusto ko po ha, mga kareaksyon. Hintayin ko po mga comment ninyo sa comment section. Siyempre, sa comment section nga eh. Vulnerabilities and anger of our people to deepen the fault lines of our nation during this trying time. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march, the clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings, and the media, who serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc. The details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Hindi po niya madiretsa, shut the F up. Ano ibig sabihin ng shut the F up? Ano siya ibig sabihin ng shut the F up? Ito naman si Senador Marcoleta, mga kareaksyon ha. Senador Marcoleta, ano masasabi mo doon sa shut the F up ni Pinky? Namili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oho. Narinig mo yan, Pinky? Mamili ka daw sa dalawang TV station. Magharap kayo. Oo, di ba? Ito. Ano naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Di ba? Kailangan mamili ka sa dalawang station. Pinky. Sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Yun. Namili siya sa dalawa. Oho. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Oho. O, ba't parang hindi kayo makasagot? Pinky, shut the fuck up daw. Diretso yun. Ba't hindi mo masabing shut the fuck up? Pinky. Pinky. Ba't hindi mo masabi kay Senador Marcoleta shut the fuck up? Bakit ine-F-F mo pa siya? Narinig niyo po yung mga kareaksyon? Dito po kasi makikita natin dito mga kareaksyon na talagang itong si Senador Rodante Marcoleta ay may bayag. Itong si Senador Pinky Lacson ay may ano. Pag-comment ko sa comment section kung ano meron siya. Sa gitna ng lalawigan ng Ilocos Norte, mga boss, matatagpuan ang Pansan River. Kapansin-pansin, mga boss, ang kondisyon. Maginig ka dito ha. Ano pangalan nito? Si Jake Cyrus? Yung anak na panganay ni Bangag? Bangag din daw ito di umano eh. Si Sandro. Misa Sandro. Sandro Marcos, panoorin mo to ha. Huwag kang gagago-gago ha. Panoorin mo to. Nagkakasira-sira yung mga flood control sa lugar ninyo ha. Anong ginagawa mo? Puro bulsa gano'n? ng flood control project sa Pansan River sa May Sarat. Sandro, panoorin mo to ha.
Mayaman na kayo, manood ka dito para sa bagay kung wala naman kayong pakiramdam sa mga mahirap. Kayong mga Marcoses, lalong-lalo na mga lahi ni Bongbong, mga ano yan, mga mata pobre, mga manhid yan. Wala namang pakialam yan sa mga nararamdaman ng mga mahirap. Sa halip na magsilbing panangga laban sa baha, tila ito mismo ang unang bumibigay. Makikita natin sa video na ito mga boss, ang ilang bahagi ay hindi na matibay. May bitak at may mga estrukturang hindi pa rin inaayos sa kabila ng paulit-ulit na pagbaha. Ang proyektong ito ay nasa loob ng distrito na kinatawan ni Congressman Sandro Marcos. Naku po! Hindi ito agarang paratang, kundi isang mahalagang tanong. Nasaan ang pananagutan sa kalidad, maintenance at kaligtasan ng mamamayan? Ayon sa tala, may karagdagang flood control project na isinagawa sa may sarat ng Ilocos Norte na may kabuuang 89.37 million mula sa dami. 2025 General Appropriations Act. May mga pondo. Bakit may mga proyektong tila hindi tumatagal? Nako? Kung may budget, bakit may mga istrukturang hindi pa rin inaayos? Bago pumuna sa ibang lugar, unahin muna ang sariling baluarte. Kung may kakayahang magsalita tungkol sa kaayusan at disiplina sa ibang panig ng bansa, mas mahalagang masigurong maayos muna ang mga proyektong direktang sakop at pinangangalagaan. Ang pamumuno ay hindi masusukat sa mga pahayag lamang, kundi sa kondisyon ng mga proyektong iniwan sa sariling bakuran. Unahin ang sariling baluarte bago pumuna sa ibang lugar. No. Yun ang sinasabi natin mga kareaksyon. Si Vince Dizon. Oy Vince, bago ka tumakbo nga senador ha? Ba't hindi mo ginagawa ang trabaho mo? Ba't di ka pumupunta na nag-iimbestiga sa Ilocos Norte ha? Vince, gago ka ba? Kung saan ka pumupunta, inuna mo po yung Davao. Inuna mo po yung Davao kasi sa mga korap na mga Marcoses na yan. Gago ka ba Vince? Gago ka? Hindi ka gago. Ano ka? Ano ka? Nangangarap si Vince gusto yata maging senador. Vice President, President, gano'n. Gago yata itong si Vince eh. Sa Adams, Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. At ito yung isang proyekto. Walang bakal sa loob, hollow point, bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naaangguluhan yung camera, dadalhin natin dito, yung camera, dito, kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita nyo yung destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos. Nako? Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo para malaman nyo. Yun. Sayang ang bayot. Wala, yung mga kareaksyon. Si Vince Dizon ayaw niya pumunta ng Ilocos Norte eh. Andito tayo ngayon sa kilometer 0490 ng Apayao Ilocos Norte Road, no? Ilocos Norte Apayao Road rather. Ito ay isang project ng DPWH ng Ilocos Norte First Engineering District. Ang kontraktor nito ay Sedec Builders. Road widening ito. Ang kanyang project number is 25 Alpha 0012. Network Development Program, Road Widening, Tertiary Roads, Ilocos Norte, Apayao Road. Kilometer 0490 plus 00 to kilometer 490 plus 653. So paabante siya doon. Kita natin dito ay eto na ang makikita natin. Binutas-butas na daan hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. So this is supposed to be 653 meters. Pero yung kahabaan nito, wala kayong makikita na kahit na anong road widening maliban sa sinirang shoulder, walang ginawang shoulder at hanggang sa dulo, wala kang makitang improvement. So, paano?
Ilocos Norte ito. Sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na wala daw dito ghost project. Ano ito? Hindi ba ito ghost project? Alam nyo, kung ako yung tatanungin tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito eh. Nako po. Makikita nila ito eh. Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Di ba? Secretary Vince Dizon, ordinaryo akong Pilipino, fina-fact check kita. Ayan, tingnan nyo. Oh, wala man lang improvement. Paano? Sayang ang bayot.